ang Marvel movie na ang Blade 2 ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw. Ito ay isang sci-fi thriller action film na siguradong magugustuhan ng lahat. Kamusta na kayo mga huwan? Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating palabas. Sa isang blood bank sa Prague, Czech Republic, ang lalaking si Jared Nomak ay pumunta sa pasilidad upang mag-donate ng dugo. Dahil naman na-identify ng mga tauhan roon na may sobrang rare na dugo ang lalaki ay dinala nila siya sa kakaibang silid. Lumalabas na mga vampira pala ang mga ito at planong ubusin ang dugo ni Nomak. Subalit nagsimulang magpalit ng anyo ang lalaki at mabilis na inatake ang babaeng vampira. Pinatalsik niya ang bantay roon at sinunod na atakihin ang isa pang empleyado. Pagkatapos ay sinabi ni Nomak sa security camera ng silid na kinamumuhian niya ang mga vampira. Sa sunod na eksena ay makikita si Eric Brooks o si Blade na mas kilala ng mga vampira na si Daywalker ay naghahanda sa kanyang misyon. Ito ay hanapin ang mentor niya na si Whistler na matapos atakihin ni Deacon Frost noon at inakalang namatay na ay naging vampira na pala at dinukot ng mga kalaban. Sa panahon na ito ay 2 taon nang pinaghahanap ni Blade ang matanda sa Russia at sa Eastern Europe. Maya-maya ay mag-isang sinugod ni Daywalker ang isang hideout ng mga vampira sa Prague, Czech Republic at sobrang galing na pinaslang niya ang mga ito gamit ang kanyang mga baril na may silver bullets. Ang iba ay sumakay ng kanilang mga motor upang atakihin mula rito ang bida. Hinagisan niya ang mga vampira ng patalim ngunit nagawa nilang iwasan ito. Kalaunan ay napatumba ni Blade ang isa sa kanila at ang isa pa ay mabilis na napabagsak niya sa motor. Ang vampirang ito ay si Rush at sinabihan siya ni Blade na dalhin siya kay Whistler. Nang sinabi ni Rush na hindi niya alam kung nasaan ang matanda ay tinakot siya ng Daywalker na papatayin, kaya't hindi nagtagal ay dinala si Blade nito sa isa pang hideout nila at madaling pinatumba rin niya ang lahat ng mga vampirang makaharap niya roon gamit ang kanyang mga baril. Pagkatapos ay kinalaban sa loob ng Daywalker ang mas marami pang vampira gamit ang kombinasyon ng matinding hand-to-hand combat skills niya at ng kanyang mga silver na patalim. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni Blade sa mga kalaban niyang Bloodsuckers ay kalaunan ay naubos na niya ang lahat ng mga ito at sinabihan si Rush na babalikan niya siya. Ilang saglit ay napunta ang bida sa isang pasilidad kung saan nakakulong sa isang tangke ng dugo si Whistler. Agad na binuksan ni Blade ang equipment ng matanda at imbis na tapusin ay dinala niya siya. Pinunta ito ni Daywalker sa kanyang bagong hideout sa Prague at kasama niya roon si Scud na ang bagong weapons technician niya. Pagkatapos ay nag-inject si Blade kay Whistler ng vampire cure at dahil duda siya na magiging tao muli ito ay kinulong niya siya roon. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinaumagahan ay nakita ni Blade na epektibo ang cure kay Whistler at sinabi niya rito na 2 taon na siyang bihag ng mga kalaban at pinag-eksperimentuhan. Ilang saglit ay nakita ng matanda na pinakialaman ni Scud ang lahat ng mga equipment niya na labis na kinagalit niya rito. Subalit biglang napansin nila na may nakapasok na mga vampira sa kanilang hideout at si Blade ay agad na kinuha ang kanyang acid-etched sword. Si Whistler naman ay kumuha ng baril at hinampas ito kay Scud dahil sa inis niya sa kanya. Ang mga vampirang ito ay nakasuot ng stealth suit at nang pinagbabaril sila ng matanda ay mabilis na napatumba siya ng isa sa kanila. Binuksan ni Scud ang mga ilaw roon ngunit buong tapang na nilabanan pa rin ang Daywalker ng isa pang highly trained na vampira. Sa patuloy na pakikipagtunggali ni Blade rito ay kinalaban na rin siya ng isa pang vampira at sabay na pinagtulungan siyang atakihin ng dalawang ito. Sa gitna ng sobrang init na bakbakan nila ay hindi nagtagal ay sinabihan ang bida ng isa sa mga vampira na naparoon lang sila upang magpadala ng mensahe para sa kanya. Sila ay sina Acid at Nisa Damaskinos na mula raw sa Vampire Nation. Kailangan nila ng tulong ni Daywalker dahil sa isang nilalang na labis na mapanganib para sa kanilang lahat. Agad na sumama sa kanila si Blade sakay ng helicopter pero dahil wala siyang tiwala sa mga ito ay nagdala siya ng maraming bomba. Kalaunan ay nakarating na sila sa fortress ng Vampire Nation at napansin ng bida ng mga tao ang mga mercenary roon o familiar ng mga vampira. Pagkatapos ay nakaharap ni na Blade ang ama ni Nisa na si Overlord Eli Damaskinos. Kasama ang familiar rin na si Karel Kunen ay pinaliwanag nila kay Blade na may nadiskubre silang nag-evolve na virus na ang Reaper strain na nagmula sa isang vampira na si Jared Nomak. Siya ay hindi lang umaatake ng mga tao upang makalat ang virus kundi lalo na sa mga vampira na nagiging ang nilalang na tinawag nilang mga Reapers. Ang mga ito ay may labis na kagutuman sa mga tao at vampira kaya't malamang ay sa oras na iyon ay marami nang na-infect si Nomak. Nais ni na Damaskinos na tugisin ng Daywalker ang mga Reapers kasama ang kanilang highly trained na mga agents na ang Blood Pack.
Sila ay 2 taon na nagsanay at may layunin noon na tapusin si Blade. Ang mga ito ay sina Reinhard, Snowman, si Chupa, ang magkasintahan na sina Lighthammer at Verlaine, at si Priest. Subalit napansin ni Blade na dahil nag-training ang Blood Pack ng 2 taon upang patumbahin siya ay nais na ng mga ito na atakihin siya. Tinukso ng bida si Reinhardt na tapusin na siya gamit ang patalim niya pero nagdadalawang isip ito. Naisipan ni Blade na sampalin ito ng ilang beses at nang inatake na siya ng lalaki ay mabilis na nilagyan niya siya ng bomba sa ulo. Nasa kanya ang detonator nito at tinakot ang iba pang miyembro ng Blood Pack na susunod sila sa kanya kundi ay matutulad sila kay Reinhardt. Samantala si Nomak ay nagpanggap na bibili ng droga sa isang pusher pero mabilis na hinampas niya ito sa kalapit na kotse. Kinagat niya ang lalaki sa leeg at iniwan sa iba pang mga Reapers. Ang bida naman ay nagturok sa sarili ng kanyang espesyal na serum at maya-maya ay pumunta sila at ang Blood Pack sa House of Pain. Ang lugar na ito ay isang safe house na pinamamalagian ng napakaraming mga vampira at malaki ang posibilidad na nandoon si Nomak. Bago sila pumasok sa loob, si Whistler ay binigyan ng lahat ng mga baril na may ultraviolet light. Pagkatapos ay pumwesto siya sa rooftop ng kabilang gusali habang sina Blade ay pinasok na ang safe house na isa palang malaking nightclub ng mga vampira. Ilang saglit ay nakita niya roon si Rush na agad na lumayo sa kanya. Si Reinhardt naman ay sinubukan na wasakin ang detonator ni Blade pero mabilis na natutukan niya rin siya sa dibdib. Sa kasalukuyan ay yun ang iba pang miyembro ng Blood Pack ay lumilibot na sa buong paligid upang hanapin sina Nomak at ang iba pang Reapers. Kalaunan si Scud na naiwan sa van ay napansin na may kalaban sa bubungan ng sasakyan. Paglabas niya rito ay may nakaabang sa kanyang mga Reaper kaya't bumalik siya sa loob. Samantala sina Blade at Nisa ay nagkabit ng mga maliliit na kamera sa mga pader ng safe house ngunit biglang nilapitan ang babae ni Nomak. Pinuntahan siya ng bida at pinagtulungan nilang dalawa ang kalaban ngunit hindi pala ito tinatabla ng silver bullets at agad na inalisan sila. Samantala sina Reinhardt sa nightclub ay inatake na rin ng mga Reapers ni Nomak at buong lakas na kinalaban nila ang mga ito. Maging ang lalaking si Lighthammer na naglilibot sa loob ng safe house ay inatake rin ng isang Reaper at pinaghahampas niya ito ng kanyang Warhammer. Sina Chupa naman kasama ang iba pang mga miyembro ng Blood Pack ay tinadtad ng silver bullets ang mga Reapers sa nightclub. Subalit napansin nilang hindi namamatay ang mga ito sa mga bala nila at mabilis na gumagaling pa ang mga sugat. Samantala si Snowman ay magaling na kinalaban ang isang Reaper gamit ang katana at malupit na combat skills niya, hanggang sa mabilis na tumakas ito sa kanya. Pero ang isa pang miyembro ng Blood Pack na si Priest ay nagawang ma-overpower ng isang kalaban. Kalaunan ay inatake siya ng Reaper gamit ang malaking bibig nito. Sa kasalukuyan ay yun si Scud ay inaatake ng maraming Reapers sa kanilang van, pero nagawa niyang paganahin ang mga ilaw ng sasakyan na kinamatay ng mga Reaper roon. Sa patuloy na pakikipagtunggali naman ni Lighthammer sa kalaban niya ay nagawa siyang sunggaban nito at makagat sa leeg. Pero binaril niya ang Reaper sa tiyan at pagdating roon ni Verlaine ay umalis na ang nilalang. Pagkatapos ay tinago ni Lighthammer ang sugat niya mula sa babae. Sa sunod na eksena si Scud ay sinabihan ang lahat na mapapatay nila ang mga Reaper gamit ang mga UV light na nasa baril nila. Magaling na pinagbabaril ni Reinhardt ang isang kalaban at tinarak sa pader at ginamit ang UV light niya sa baril upang tapusin ito. Ilang saglit sina Chupa ay nakitang napatumba ng isang Reaper ang kasamahan nilang si Priest. Maya-maya ay naabutan na sila roon ng umaga pero nakaharap uli ni Daywalker si Nomak at dito silang dalawa nagkaroon ng sobrang init na bakbakan. Magaling na nakipaglaban ang Reaper kay Blade habang hinihikayat siya nitong makipagtulungan sa kanya na ubusin ang mga vampira. Hindi naniwala sa kanya ang bida at nagpatuloy na nakipagtunggali pa rin sa kalaban. Ngunit napansin niyang gamit ang kanyang sandata na may garlic essence ay wala rin itong talab kay Nomak. Hindi nagtagal sa gitna ng sagupaan nila ay biglang nasilaw si Nomak sa refleksyon ng liwanag ng espada niya at mabilis na umalis na sa lugar. Maya-maya ay nakita nilang lahat si Priest na naging isang Reaper na rin at binutas ni Blade ang pader roon upang masinagan ito ng araw at mamatay. Pagkatapos si Whistler ay pinakita sa kanila ang natagpuan niyang Reaper na tila pabalik sa lungga nila pero naipit ang kamay nito dahil sa labis na panghihina. Sinubukan na bumaba ni Blade sa butas at nakita niyang patungo pala ito sa sewer. Sa sunod na eksena ay nagsagawa sina Nisa ng autopsy sa katawan ng Reaper at nalaman nilang nababalot ng matigas na buto ang puso ng Reapers kaya't mahihirapan silang mapatay ang mga ito sa pagsaksak sa puso. Sinabihan naman ng bida ang lahat na aatake sila sa lungga ng mga kalaban bukas ng umaga. Agad na tumanggi ang karamihan sa kanya dahil mapanganib ang sikat ng araw sa kanila. Pero pinaliwanag ni Blade na malaking advantage nila ito sa mga Reapers at inobliga ang Blood Pack na protektahan ang mga sarili sa lahat ng oras. Maya-maya ay nagtulungan na sina Whistler at Scud upang makalikha ng mga granada na magpapasabog ng napakalakas na UV light.
Ilang saglit pa ay nagsuot na ang lahat ng miyembro ng Blood Pack ng mga suit na pangprotekta nila sa sikat ng araw at sa mga Reaper. Gamit naman ang pheromones na nakuha nila sa Reaper kanina na papahid nila sa katawan ay sila ang hahanapin ng mga ito. Pagsapit ng umaga ay binuksan na ni Blade ang butas at pagpasok roon ay naghiwa-hiwalay silang lahat ng landas. Subalit kalaunan habang nagmamatsyag ang bida sa kabilang parte ng sewer ay inatake ni Chupa si Whistler. Labis na nagalit sila sa pagkamatay ng kasamahan nilang si Priest at nais rin nila na patayin rin ang matanda. Pero nagawa niyang makapagkalat ng pheromone ng Reaper roon habang binubugbog siya ni Chupa, samantala si Lighthammer ay naging Reaper na rin at mabilis na kinain si Snowman. Nang nakita siya ni Verlaine ay nagmadali itong umakyat sa labas ng sewer upang mamatay silang dalawa sa sikat ng araw roon. Si Reinhardt naman ay sinet up na ang mga UV grenades nila malapit sa mga Reapers na nakita niya sa di kalayuan. Maya-maya si Nanisa ay napunta sa isang lawa na puno ng mga kalansay at biglang inatake rito si Used ng maraming Reaper. Pinuntahan sila ni Blade at pinaalis niya sa lugar ang babae habang siya naman ay naghagis ng UV grenade roon. Pag-atake rin sa kanya ng mga nilalang ay sumabog na ang granada at hiniwa niya pa ng espada ang mga ito. Pagbalik ng bida kay Nisa ay hinabol sila ng mas maraming mga Reapers, samantala si Chupa na binubugbog pa rin si Whistler ay biglang napuntahan ng mga nilalang at nilamon siya ng mga ito habang ang matanda ay nakatakas na sa kanya. Ilang saglit ay nakipag-regroup sina Blade kay Reinhardt at nagsaboy siya ng pheromone sa sarili at agad na pinaalis niya roon ang dalawa. Mabilis na nagpasabog ang bida ng UV grenade sa harap ng mga Reapers subalit napansin niyang sobrang dami pa rin sa mga ito ang humahabol sa kanya. Habang buong lakas na pinagbabaril ni Nanisa at Reinhardt ang mga nilalang sa paligid ay nakarating na si Daywalker sa spot kung saan nakaset up ang mga granada nila. Sinipa niya ang lever nito at kalaunan ay sumabog ang mga UV grenades ng napakalakas sa malaking parte ng sewer na kinamatay ng lahat ng mga Reapers sa paligid. Sa kasalukuyan na iyon si Whistler ay hinarap ni Nomak at binigay nito sa kanya ang kanyang singsing at sinabi pa ang katotohanan tungkol kay Damaskinos. Ilang saglit ay nakita ni Blade si Nisa na malubhang nasugatan sa pagsabog ng UV grenade at pinahigop niya rito ang dugo niya. Subalit biglang kinuryente siya ng mga tauhan ng Damaskinos na pinamumunuan ni Karel. Pati si Whistler ay kinuryente rin ng mga ito upang dakpin. Sa sunod na eksena ay nagising si Blade kasama sina Scud sa underground chamber ni Damaskinos. Pinaliwanag sa kanya ng matanda ang sinabi rito ni Nomak na ang Reaper strain ay dinisenyo pala ni Damaskinos noon. Pagkatapos ay hinarap sila ni Damaskinos at binunyag na plano nilang lumikha ng mga vampira na walang kahinaan sa silver, garlic at kalaunan pati na rin sa liwanag. Si Whistler naman ay tinanong sa kanya kung bakit na kay Nomak ang singsing na iyon na may family crest nila. Inamin ni Damaskinos na anak niya ito at siya ang unang pinag-eksperimentuhan nila noon na naging kapalpakan. Labis na nagulat si Nisa sa masamang plano ng ama pati na ang tungkol sa kapatid niya. Pagkatapos ay binaril ni Reinhardt si Blade sa paa at hinampas sa ulo si Whistler. Sinubukan na pasabugin ng bida ang bomba sa lalaki ngunit hindi ito sumabog at binunyag sa kanya ni Scud na isa pala siyang familiar ng Damaskinos. Siya ang nagpapasok kina Assad sa hideout nila nakaraan at hindi talaga sumasabog ang bomba na nilagay niya kay Reinhardt, pero si Blade ay dati pang nagdududa kay Scud at sinabing sumasabog talaga ang bomba kaya't agad na pinasabog niya ito sa lalaki. Mabilis na kinuryente naman siya ng mga mercenary ni Damaskinos at dinala sa isang pasilidad kung saan nila kukunin ang lahat ng dugo niya sa katawan upang makalikha ng maraming vampirang Daywalker. Subalit si Nomak ay natunton ang fortress ng mga Damaskinos at galit na inatake niya ang mga familiar na mercenary ng ama sa daan at pinatumba ang mga ito. Samantala si Whistler sa kabilang silid na kasama si Reinhardt ay kinuha ang espada ni Daywalker. Pero nagawang matanggal ng matanda ang posa sa kamay at mabilis na inatake ang kalaban roon. Ilang saglit ay pinagbabaril si Karel ni Whistler na lumabas mula sa air vents at tinanggal si Blade mula sa mga gapos niya. Sa kasalukuyan na yun si Nomak ay patuloy na umaatake ng mga mercenary ng ama niya sa daan habang si Damaskinos ay nagsimula ng umalis roon kasama si Nisa na mabigat ang kalooban na sumunod sa ama. Sina Whistler naman ay pinagbabaril ni Reinhardt ng maraming beses at gumapang ang bida sa sahig hanggang sa bumagsak siya sa blood reservoir ng pasilidad. Inakala ni Reinhardt na napaslang na niya ang bida pero kalaunan ay bumangon siya sa reservoir. Pinaatake ng lalaki kay Daywalker ang napakaraming mercenary ni Damaskinos at dahil nanumbalik na ang kanyang buong lakas ay walang kahirap-hirap na pinabagsak niya ang mga ito. Nagpatuloy na magaling na kinalaban ni Blade ang lahat ng mga mercenary sa paligid hanggang sa napatumba na niya silang lahat sa harap ni Reinhardt. Si Reinhardt naman ay gagamitin na ang espada ng bida sa kanya pero agad na napigilan niya ito. Magaling na naagaw ni Blade ang espada sa kalaban at sobrang bilis na hinati sa dalawa ang katawan niya.
Ilang saglit si Whistler ay pinagbabaril ang mga fetus na Reapers ni Damaskinos sa pasilidad habang si Nisa ay nag-set ng lockdown sa buong lugar upang hindi sila makaalis roon ng ama niya. Hindi nagtagal ay natuntun ni Nomak si Damaskinos pero humingi ito ng patawad sa mga nagawa sa kanya at inalok na sabay nilang pagharian ang mundo. Pero hindi naniwala si Nomak sa ama at mabilis na kinagat niya ito sa leeg na kalaunan ay kinamatay nito. Si Nisa naman ay sinabihan ang kapatid na kagatin na rin siya na agad na ginawa nga ni Nomak sa babae. Biglang dumating roon si Blade at tinarak sa kalaban ang espada niya at sinipa ng malakas. Subalit si Nomak ay nagawang putulin ang titanium sword ng bida at galit na nakipaglaban sa kanya. Buong lakas na nakipagsagupaan si Daywalker sa kalaban subalit dahil sa pambihirang lakas nito ay nagagawa siyang mapatalsik ng maraming beses ni Nomak at kamuntikan pang mabagsakan ang istruktura roon. Hindi sumuko si Blade at matapang na nakipagtunggali pa rin siya kay Nomak pero sa gitna ng mainit na bakbakan nila ay nakuha niya sa sahig ang putol na espada niya. Mabilis na sinaksak ito ng bida sa dibdib ng kalaban at buong lakas na binaon papunta sa puso nito upang tapusin. Tinanggap ni Nomak na iyon na ang katapusan niya at mas lalong binaon pa ang espada ni Blade sa dibdib at tuluyan na siyang nasawi. Dahil naman napansin ni Nisa na malapit na siyang maging Reaper ay pinakiusap niya kay Daywalker na dalhin siya sa labas upang matanaw ang pagbukang liwayway ng araw bago siya mamatay. Malungkot na sinunod ito ni Blade at nang napagmasdan na ng babae ang kagandahan ng pagbukang liwayway ng araw sa labas ay nasunog na at naging abo ang buong katawan niya. Sa huling eksena sa London, ang vampirang si Rush ay pumasok sa isang peep show bar. Pero pagpunta niya sa silid ay nakaabang na pala sa kanya si Blade na tinupad ang pangakong babalikan siya at mabilis na tinapos siya ng bida. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.